Sa ganitong sitwasyon at pagkakataon, dito natin nakikita kung paano nga ba pinagdaanan ng mga naging pangulo ng Pilipinas ang mga kalamidad, mga sakunang dumarating sa kanilang pamumuno, no? At ngayon ay nakikita natin kung paano ito hinaharap ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ngayon pag-usapan natin bakit nga ba naging Pangulo si Rodrigo Roa Duterte at kung bakit siya minamahal at patuloy na minamahal ng milyong-milyong kababayan natin saan mang panig ng mundo. Serbisyo sa bayan at mga Pilipino. Ito ang nagsisilbing shield ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kaya kahit nakakulong ito sa ICC ay hindi pa rin nabubura at napapalitan ang mga bagay na kanyang ginawa para sa mga Pilipino at para sa bansang Pilipinas kahit na anong gawin po ng administrasyong ito na burahin at palitan ng mga masasamang bagay ang magandang ginawa ni dating Pangulong Duterte. Noong 2013, balikan lamang po natin, hindi pa po siya Pangulo ay naganap na ang pinakamalakas na lindol at dito ay naapektuhan ang Bohol. Agad-agad ay namahagi ng 18 milyong piso ang dating Pangulo na noon po ay nasa Davao at local official pa lamang po siya noon to help augment the damage of the earthquake. Noong kasagsagan naman ng COVID-19 ay pinagana ni dating Pangulong Duterte ang lahat ng mga ahensya ng pamahalaan na magkaroon ng bayanihan at nireallocate ang mga budget mula sa iba't ibang ahensya na hindi po gumagana noong panahong iyon at hindi po kailangan, no? Kagaya po ng tourism at iba pang ahensya ng pamahalaan. Ang layunin po ay upang magamit muna pansamantala ang mga budget nila to help augment the impact of COVID-19. Kaligtasan at kalusugan po kasi ang tinutukan ni dating Pangulong Duterte noong panahon ng COVID-19. The same time, nang Typhoon Odette naman ang dumating sa Pilipinas, ay kahit na ang ating bansa ay kasalukuyang pinaglalabanan ang masamang epekto ng COVID-19, ay nagawa pa rin po ng administrasyon ni Duterte na maglabas ng 4 na bilyon para sa rehabilitation ng mga nasalanta ng bagyong Odette. Bukod pa po ito sa 1 bilyon na nauna pong nailabas ng kanyang opisina sa Office of the President. Samantala, nitong panahon po ni Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. nang humagupit ang bagyong Tino nito lamang nakaraang linggo, dahil sa korupsyon sa DPWH na kung saan ay 300 billion pesos ang nanakaw noong 2023 sa ilalim po ng General Appropriations Act. Noong 2024 General Appropriations Act naman ay 500 billion pesos ang nawala sa kaban ng bayan. Noong 2025, nitong 2025 lamang ay 400 billion pesos po ang nawala sa kaban ng bayan. Dahil po sa bilyong-bilyong pagnanakaw na nangyari sa DPWH, ay 760 million na lamang ang nailabas na tulong ni Marcos Jr. Napakalaking diferensya po ito kumpara doon sa inilabas ni Pangulong Duterte noon na 4 billion pesos. Ito po ay 760 million na lamang. Can you imagine mga kaibigan, Napakalaki po ng diferensya. Okay, so 760 million na lamang ang nailabas na tulong ni Marcos Jr. Samantala, sa mga nasirang ari-arian po, sa Cebu, ipinagmalaki ni Marcos Jr. na mamimigay ito ng 5,000 para sa partially damaged property at 10,000 pesos for the total wrecked properties. Ang tanong natin dito, sapat ba na bumuo ng isang bahay sa halagang 10,000? Di ba nagpapatawa itong Pangulo natin? Meron pa palang 10,000 na bahay. Now you tell me, kung hindi siya involved sa flood control scam na ito with
his 4 billion confidential and intelligence fund. Yes, tama po mga kaibigan. Kung hindi po involved itong si Pangulong Marcos Jr. sa flood control scam na ito, napakalaki po ng confidential and intelligence fund ng Office of the President. Nagkakahalaga lamang po kasi ito ng 4.4 billion pesos. Imposible na hindi po niya kayang paimbestigahan at tukuyin ang totoong nasa likod ng anomalyang ito. As a Commander-in-Chief, sabi nga po niya doon sa kanyang mga nakaraang press briefing, no, ay mariin po niyang sinabi, na kung wala kang kasalanan at ikaw ay kalaban ng gobyerno, kaya ko kayong gawan ng kaso. Just like the way they do with the former President Rodrigo Roa Duterte, kahit hindi na po nasunod ang batas, ay nagawa pa rin po nilang ipakulong at kidnapin si dating Pangulong Duterte. Okay, makulong lamang, mawala lamang sa kanilang landas, no? Yung sagabal sa kanilang mga planong pandarambong. Okay, so ito po, no? Kayo na po yung bahalang sumuri. Uulitin ko lamang noong panahon po ng COVID-19, ayan, ay nakasurvive tayo for 2 years, for 2 long years, no? Mahabang panahon po yun. Naka-lockdown po ang buong bansa, no? Hindi po makapagtrabaho, hindi po makapaghanap ng trabaho o makakain ang mga Pilipino. Pero nakasurvive tayo for the past 2 years. Okay? Bukod po doon sa COVID-19 ay nagkaroon po ng bagyong Odette na napakalakas, no? Itong bagyong Odette ay talaga namang sinalanta po ang malaking bahagi ng Pilipinas, and sa kabila po nito, nakapaglabas pa rin po ng pondo ang gobyernong ito ng 4 billion pesos. Can you imagine, no? Nagkaroon na ng COVID, nagkaroon pa ng bagyo, naitayo pa po itong Skyways natin, yung Skyway Stage 3. So, lahat po ng mga proyekto na related sa infrastructure, no, Skyway, mga buildings, etc., etc., ay nagawa po na ipatapos ni dating Pangulong Duterte. Oh, can you imagine po yun? Magagawa ba yan ng isang Pangulo kung hindi po matuwid yung kanyang pamumuno? Samantalang ito pong panahon ni Marcos Jr., wala pong COVID. Hindi po lockdown. Ibig sabihin, malaya pong makapagtrabaho ang mga negosyante. No, yung mga business ay nakakapag-operate. Yung mga citizen po ay malayang makalabas at mag-apply ng trabaho. So, maliban po sa typhoon lamang, mga kaibigan, na pinaghahandaan at dapat paghandaan ng administrasyong ito, hindi pa nila magawa. No? Hindi pa po nila magawa. Wala na pong COVID, pero yung tulong po sa bagyo ay hindi pa po nila magawa ng maayos. So, napakalaki po ng difference. No? Kung magbubulag-bulagan po kayo sa mga ganitong sitwasyon or mga dokumento or mga data na nakitang-kita naman po natin na nangyari, hindi po natin pwedeng ikumpara nung panahon ni Duterte at panahon po ni Marcos Jr. Sasabihin po natin, napakarami po ng utang ni Duterte noong panahon po niya. Natural lamang po, sapagkat nakikita naman po natin yung output, no, yung resulta ng kanyang inutang, na ipatayo ang mga skyways, na kung saan ang transportation ay talaga namang napabilis. So, paano po mangyayari yun kung hindi po natapos yung mga skyways na yan? Imagine, I was from the north, and kapag nagta-travel kami ng Manila, it took 6 hours before. But because of the skyways, ngayon umaabot na lamang ng 2 hours and 30 minutes, no? From 6 hours to 2 hours na lang. And the same way, kapag nagta-travel kami to south, 6 hours din. 6 hours din. And then ngayon ay 2 hours na lang. So if you're coming from north and you travel directly to south, so it took 4 hours na lang.
So ganun po kabilis ang transportasyon. And if there is an emergency, you can easily transport your patient to one hospital to another. From the province na wala pong mga hospital ay madali pong madadala po dito sa Kamaynilaan kung gugustuhin po ng mga pasyente, 'di ba? Kamag-anak ng mga pasyente. Noon kapag bumabaha, ang tinututukan ay yung mga sakit na maaaring makuha ng mga taong malulubog sa baha, kagaya po ng mga leptospirosis. Dahil po pinaganda ang Manila Bay, no, medyo nabawasan po ng malaki ang basurang umaagos sa Kamaynilaan tuwing bumabaha. 'Di ba? So ganyan po kalaki ang magandang dulot, no, kapag ang kapaligiran ay malinis, maganda. At yung Dolomite Beach po, kung iinyo pong pag-aaralang mabuti, hindi lamang po ito isang uri ng bato, no? Hindi lamang po isang uri ng bato ang Dolomite sand. Ito po ay mayroong property na kung saan ay ginagawang malinis ang dagat. Hindi lamang po ginagawang malinis ang dagat. Ito po ay nililinis po niya to make it more healthy for the living things na nasa dagat. Pansinin po ninyo yung mga nasa aquarium. Yung mga sand na nasa aquarium, yun po ay mga Dolomite sands. Yun po ay mga Dolomite sands. Okay. So, kaya po malulusog yung mga isda na nasa aquarium. Okay. And ito pa po ang maganda, mga kaibigan. Noong panahon po ni Duterte ay pinaglaanan po talaga ng budget ang patuloy na rehabilitation para manatiling malinis, maganda, mabango ang Manila Bay, you know? Yung Manila Bay na yan, yung Rojas Boulevard na yan, yung kahabaan na yan ng area na yan, ay meron po yan pondo na 765 million pesos para sa pagpapanatili ng kagandahan nito. Para lamang yan isang pasyente na kung saan ay mayroong high blood, 'di ba, meron pong maintenance para nang sa gayon ay protektado yung kalusugan. Merong maintenance, 'di ba? Kung meron kang high blood, meron ka ng maintenance, and that is lifetime para maprotektahan po yung sarili doon sa mga pag-atake po ng high blood. Ganon din naman po ang rehabilitation ng isang lugar. Kagaya nga po ng Manila Bay na dumaan po sa rehabilitation process para ang basura ay mapalitan po ng isang natural na ganda at mabuhay na naman pong muli yung mga living and non-living things doon sa dagat. And meron po yung pondo para sa maintenance po ng lugar. Ang halaga po ng maintenance ay 765 million pesos. Ang mga problema, mga kaibigan, ay yung 765 million ay patuloy na pinopondohan ng gobyerno sa ilalim po ng General Appropriations Act. Ang problema, mga kaibigan, ay wala po silang ginagawa, wala po silang ginagamit doon sa 765 na yon. The question now here is nasaan at saan napupunta ang pondong nakalaan sa patuloy na maintenance ng lugar. Ayan, ito po ang natuklasan ng maraming mambabatas. So, saan napupunta yung 765 million pesos? Okay? So, kung nais po ninyo magkaroon ng ganitong mga analysis at pag-alaala sa mga nakaraan, ay huwag kalilimutang mag-subscribe. And also, we need your thoughts on the video. Napakahalaga po, hindi lamang sa pakikinig. Kinakailangan din po nating magsagawa ng sarili nating pananaliksik nang sa gayon po yung mga ganitong video po natin ay masuportahan. Okay? Tandaan po natin, ayaw natin ng fake news. Kagaya po ni Jesus Crispin Remulla na nagpapakalat ng fake news. So yun lamang at good morning. Ingat po tayo sa bagyo.